Dahil umano sa pagkakatanggal sa trabaho at pag-hold sa kanyang sweldo, walang habas na namaril ang isang dating tanod sa gitna ng flag raising ceremony sa barangay Salitran 3 sa Dasmariñas, Cavite. Patay ang 3 opisyal ng barangay, pati ang gunman matapos magbaril sa sarili. Balitang hatid ni Mark Salazar. Sa gitna ng flag ceremony ng barangay Salitran 3 sa Dasmariñas, Cavite, biglang umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril. Bumulagta ang kapitan at isang kagawad habang nagtakbuhan ng iba pa. Ang video na yan ng pamamaril viral ngayon sa social media. Ayon sa pulisya, hinabol pa ng suspect ang isa pang kagawad papasok ng barangay hall at doon binaril pati ang SK secretary. According sa witnesses po is 6 na putok yung si Kapitan headshot, isang kagawad na katabi niya is isa. Tapos yung isang kagawad na nakatakbo na sa opisina, 2 sa likod. Tapos yung SK secretary, 2 po sa tiyan na undergoing operation. Patay ang kapitan ng barangay at 2 kagawad habang malubhang nasugatan ng SK secretary. Sabi ng pulisya, ang barangay treasurer ang pakay ng suspect na isang dating tanod. Ayun po yung sinasabi ng mga witnesses sa area na hinahanap yung after na nabaril yung sila kapitan sa yung kagawad. Hinahanap po niya yung tao. Nagsisigaw po siya nun. Saka pagkatapos nun, wala nang saka po siya umalis on foot. Matapos isagawa ang krimen, umuwi ang suspect sa bahay at doon daw nagbaril sa sarili. Iniimbestigahan pa rin po kung kanino po o sino po ang nagmamay-ari ng baril po na ginamit po ng suspect. Na-recover sa katawan ng suspect ang 2 magazine ng kalibre 45 baril. Pero ang ginamit ng baril, misteryong nawawala raw. Tanong sa investigasyon ngayon kung sino ang nagtago ng baril. Paghihiganti ang isa sa mga motibong tinitingnan ng mga otoridad matapos umanong tanggalin bilang tanod ang suspect. Noong buwan po ng Pebrero ay nakasahod pa po ito. Napasok pa po ito sa trabaho despite po nung kanyang karamdaman na diabetes. Nito pong last na buwan, ito pong Mayo, na kukunin na po na yung sahod niya dun sa treasurer ay hindi po ibinigay at ang dahilan po ay nakahold na po yung kanyang sahod. Tinanggal na po siya sa pagtatano dahil nga po ineffective na po siya. Dahil hindi na nga po siya nakakapasok dahil sa kanyang karamdaman. Patuloy ang investigasyon ng pulisya. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga mare at pare, handa na ba kayo sa pinakamagandang laban? Hello, CEO ng mga hindi kagandahan. Andito pala ang self-proclaimed CEO. The heat is definitely on. Teaser pa lang kita na ang intense puksaan sa pagitan ng mga karakter ni na Barbie Forteza at Kailin Alcantara sa upcoming series na Beauty Empire. May pasilip na rin sa gagampan ng karakter ni Rufa Gutierrez bilang si Velma Imperial. Speaking of Beauty Empire, isang warm welcome ang natanggap ng cast mula sa co-star nilang si Choi Bo-min sa South Korea. Nandoon sila para i-shoot ang ilang eksena ng serye at gumawa na rin ng iba pang online content. Nagsilbing tour guide roon ng grupo ang South Korean star. Ang Beauty Empire ay produced ng GMA Network, View Philippines at Creation Studios na mapapanood na soon. Halos 30 mga lugar sa bansa ang pinaghahanda pumuli ngayong araw mula sa banta ng matinding init at alinsangan. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa danger level na 45 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan, 44 degrees Celsius sa Apari, Cagayan, San Ildefonso, Bulacan at sa Sangli Point, Cavite. 43 degrees Celsius naman sa Lawag, Ilocos Norte, Tuguegarao, Cagayan, Clark, Pampanga, Camiling, Tarlac, Infanta, Quezon, Daet, Camarines Norte, Masbate City, Iloilo City at sa Giwan, Eastern Samar. Posibleng umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index ngayong araw sa Pasay City at ilang pang bayan at syudad sa bansa. Para iwas heat cramps, heat exhaustion o kaya heat stroke,
magsuot po ng preskong damit. Iwasang magbilad sa arawan hanggang alas 4 ng hapon at dalasan ang pag-inom ng tubig. Day 2 na ng ASEAN Summit sa Malaysia, kabilang po sa nagpulong ang ASEAN member states kasama ang ilang bansa sa gitnang silangan. At live mula sa Kuala Lumpur, may ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan? Magandang tanghali ko, bago yan ay $400 million na panibagong pondo ang handang ilaan ng Asian Development Bank para sa mga development projects ng Pilipinas. Ito ay binalita ngayong umaga ni Mindanao Development Authority Chair Secretary Leo Tereso Magno matapos ang BIMP-IAGA Summit na pinamunuan dito ng Pilipinas sa nagpapatuloy na ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ang BIMP-IAGA ay subgroup ng ibig sabihin ay Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asia Growth Area. Nabuo ito noong 1994 ng 4 na bansang miyembro para tugunan ang development gap at tutukan ng mga napag-iiwanang lugar. Sa kaso ng Pilipinas, ito ay ang rehiyon ng Palawan at Mindanao. Sa nakalipas na 30 taon, malaki na raw ang naitulong ng BIMP-IAGA sa development projects sa Mindanao at ngayon sa panibagong pondong ito ay tutukuyin ng mga pwedeng tutukan pero prioridad daw sa ngayon ay ang interconnectivity sa Mindanao region. Bukod dyan, sinabi rin ni Magno na nakausap niya kahapon ng grupo ng mga negosyante sa Malaysia at nangakong papasyal sila sa bansa sa susunod na 3 buwan para tignan ang investment potential ng Mindanao, partikular sa turismo. Lalo pat mas malaki raw ang potential ngayon ng Mindanao dahil sa tinatamasang kapayapaan ng rehiyon. Sa isa namang panayam kahapon, sinabi ni Trade and Industry Secretary Cristina Roque na ang paghikayat sa pamumuhunan ang isa sa mga prioridad ng Administrasyong Marcos para sa paglikha ng trabaho at paglago ng ekonomiya, lalo na sa pagsuporta sa mga micro and small medium enterprises. Matapos naman ang BIMP-IAGA Summit ay nagkaroon ng one-on-one meeting si Pangulong Bongbong Marcos at si Cambodian Prime Minister Han Manet. Samantala sa usapin pa rin ng ekonomiya at kalakalan, kasalukuyan nagaganap ang second ASEAN GCC Summit. Ang GCC ang Gulf Cooperation Council, binubuo ng mga bansang Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Qatar, Oman at Kuwait. May nakatakdaring bilateral meeting ang Pangulo sa head ng Kuwait. Inaasahang matatalakay sa ASEAN GCC ang reciprocal tariffs na ipinapataw ng Amerika at kung paano magtutulungan ng dalawang economic bloc para tumugon sa mga taripang ito. Samantala, sa gitna ng mga usapin kaugnay ng ekonomiya at kalakalan, ay buhay na buhay pa rin ang issue ng South China Sea at isa yan sa mga natalakay sa unang araw ng ASEAN Summit. Narito ang report. Sa tuwing ASEAN Summit sa nakalipas sa halos 3 dekada, hindi nawawalang panawagan mula sa Pilipinas para sa isang Code of Conduct sa South China Sea. Karagatan kung saan magkakasapaw ang claim ng mga bansa sa rehiyon, kabilang ang China. Ang tensyon sa rehiyon, banta raw sa ASEAN ayon kay Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng kapwa mga lider sa pagbubukas ng 46th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. By working together, strengthening our institutions, and building the resilience and capacities of our people, we can better navigate this increasingly uncertain future and turn challenges into opportunities for shared growth and stability. We underscore the urgent need to accelerate the adoption of a legally binding code of conduct in the South China Sea. Darating ang China bilang dialogue partner sa kauna-unahang ASEAN GCC China Summit. Ang GCC o Gulf Cooperation Council, binubuo ng mga bansang Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait, Qatar at Oman. Inaasahang mapapalawak ng dialogong ito ang kalakalan sa pagitan ng GCC, ASEAN at ng China sa gitna ng mga ipinataw na taripa ng Amerika sa halos lahat ng bansa sa mundo. Ayon sa Prime Minister ng host country na si Anwar Ibrahim, hindi tatapatan ng taripa ng Amerika, kundi dadaanin ito sa dialogo at diplomasya sa ikinakasang ASEAN-US Summit. When we encounter this problem with the tariff, we said proceed with bilateral meetings, but retain the ASEAN consensus, and without exception, all ASEAN leaders gave that tacit approval. We commend Malaysia's leadership in convening the special ASEAN Economic Ministers meeting and welcome the consensus to avoid retaliatory measures. Nanawagan din ang kooperasyon ng Pangulo sa pagsugpo sa transnational crime at sa sama-samang pagtugon sa mga epekto ng climate change.
Ang upskilling sa pamamagitan ng teknolohiya at ang paggamit ng artificial intelligence at suporta sa mga maliliit na negosyo ang siya namang tema ng mensahe sa ASEAN Business Advisory Council at nagpahayag ng suporta ang Pilipinas sa isang future-ready na ASEAN. Nilagdaan din ng mga ASEAN leader ang Kuala Lumpur Declaration na magtatakda ng direksyon ng ASEAN hanggang 2045. Tila pagbalik tanaw daw ito sa naging kasunduan ng mabuang ASEAN noong 1967 sa pagitan ng mga bansang pinagbuklod ng pagkakaibigan, kooperasyon at sama-samang pag-unlad. May one-on-one meeting din ng Pangulo kina Lao PDR Prime Minister Sonsay Sipandon kung saan nagkaroon ng kasunduan sa Defense Cooperation, Economic and Trade Cooperation at Education. At Thai Prime Minister Petongtan Shinawat kung saan kabilang sa mga napag-usapan ang mas pinaigting na kalakalan, kooperasyon sa agrikultura at pagsugpo sa transnational crime. Connie, kakatapos lamang magbigay ng kanyang intervention o talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa nagaganap na ASEAN GCC Summit. Isa sa kanyang mga binigyang diin ay ang kahalagahan ng pagsiguro ng freedom of navigation at unimpeded commerce o yung walang hadlang sa kalakalan sa ilalim ng UNCLOS sa pagitan ng ASEAN at ng GCC bilang mga economic blocs. Samantala, mamayang hapon, Connie, magkakaroon muli ng ASEAN GCC Summit pero sa pagkakataon ito, kasama naman ang bansang China. At live mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, Ivan Mayrina ng GMA Integrated News. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Update po muna tayo sa lagay ng panahon. Tag-ulan is waving na nga ba? Kausapin na po natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Ano po ba ang aasahan nating lagay ng panahon sa kasalukuyang weather system na ating pong binabantayan? Well, Connie, sa ngayon, ang Zamboanga Peninsula, ang Western Visayas at ang Palawan, apektado ng tinatawag nating Intertropical Convergence or ITCZ. Inaasahan na magiging maulap sa mga lugar na ito, rehiyon, may mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Samantala dito naman sa may bandang Batanes at Babuyan Island, apektado ito ng frontal system. Maulap din na may mga pag-ulan at mga pulupulong pagkidlat at pagkulog. Habang dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, generally mainit, medyo malinsangan sa ilang lugar, pero hindi pa rin natin sinasantabi yung posibilidad ng mga afternoon or evening rain showers o thunderstorms. Kaya sa mga kababayan po natin na pumapasok ng trabaho or lalabas mamayang tanghali or hapon, pinapayan po natin magdala ng payong dahil kung di mo proteksyon sa init ng araw, proteksyon naman nila sa biglang pag-ulan. Base po sa mga tinitignan ninyong parameters, kailan kaya posible magsimula na ho ang tag-ulan? Well, Connie, ang nakikita kasi natin in terms of rainfall monitoring ay hindi pa nasa-satisfying criteria. Pero we're looking at the possibility na posibleng ngayong linggo hanggang sa una at pangalawang linggo ng June sa pagitan nun, anytime between those weeks ay posibleng magsimula ang tagulan sa ating bansa at i-deklara na nga po ng Pag-asa. So, rainy season is just around the corner po. Ayan, marami pong salamat. Si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez po yan. Pinadadalo ng Quezon City Prosecutor's Office ang ilang opisyal ng Television and Production Exponents o TAPE Incorporated at ilang kinatawan ng GMA Network para sa mediation conference. Kaugnay po ito sa mahigit 37 million peso estafa complaint na inihain ng GMA Network. Sabi ng abogado ng TAPE na si Attorney Maggie Abraham Garduque, noong May 23 lang nila natanggap ang subpoena. Susunod naman daw sila at pupunta sa mediation conference sa May 29. Dagdag ni Garduque, magpupulong sila ng TAPE Board of Directors ngayong araw para pag-usapan ang posibilidad ng pag-alok ng settlement. Layunin daw ng mediation conference na magkaroon ng kompromiso sa pagitan ng dalawang panig. Ang reklamong estafa with abuse of confidence na inihain ng GMA laban sa mga opisyal ng TAPE ay nag-ugat sa kabiguan daw ng mga respondents na i-remit ang nakolekta nilang advertising revenues. Perang nakalaan na dapat sa GMA Network sa ilalim ng isang 2023 assignment agreement. Mainit-init na balita, kinumpirma ng Philippine Navy ang pagbuntot ng dalawang barko ng Chinese Coast Guard sa barko ng Atin Ito Coalition sa West Philippine Sea. Hindi na raw bago ang pag-iikot ng mga barko ng China sa Pag-asa Island.
naglalayag doon ang Atinto Coalition para sa kanilang civilian mission para sa isa pang sea concert bukas kasama ang mga mangingisda sa Pag-asa Island.